Hi guys! Welcome back to my channel. So today, medyo nakakatakot yung i-discuss natin kasi it's all about the black-eyed children or the black-eyed people. So this is part of my urban legend series na ginagawa ko, and this subject has been all over the internet kasi marami nang naging sightings ng ganito. And later on in the video, ikakwento ko sa inyo yung personal experience ko with the black-eyed child. So, let's get on with the story. Okay, so nung 1990s, doon nagsimula yung unang mga sightings nitong tinatawag nilang mga black-eyed children. So, maraming naging sightings all over the world na nag-claim na meron silang experience with what they call as a black-eyed child, or yung itim yung buong mata nila, as in hindi siya contact lens, hindi siya tattoo or anything. Kasi nauso yun, di ba? Yung may mga iba na tinatatuan nila yung mata nila ng color. So, anyway, hindi siya tattoo. And a lot of these people claim na isa lang lagi ang gusto nila. And ito yung gusto nilang makapasok sa bahay mo or sa kotse mo. So, may isang case ng isang lalaki, this was in a different country, hindi dito sa Pilipinas, na nag-aantay siya sa kanyang nanay sa isang parang salon. So, habang nandun siya sa kotse niya, nagulat siya na biglang may isang bata na kumakatok dun sa kotse niya, tapos humihingi ng tulong at gustong pumasok sa loob ng kotse niya. So, ang unang naramdaman daw niya was parang takot, dark, mabigat, yung ganon. So, syempre, hindi siya pumayag. Tapos, pinanood niya, yung bata na yon na parang medyo naiinis, umalis, pumunta dun sa loob ng salon na kung nasaan yung nanay niya. Okay? Pero later on, lumabas din. Tapos, may kasama pala siya. Dalawa sila. And then, nung lumabas yung mommy niya from the salon, nagkwento yung nanay niya na pumasok nga yung bata na yon doon sa loob ng salon at kinausap siya. So, imagine mo yun, sa lahat ng tao na nandun sa salon, dumiretso siya doon sa nanay. Kilala niya yung nanay. Tapos, hinihingi niya yung susi na papasukin daw siya doon sa kotse. So, hindi rin pumayag syempre yung nanay. And up to this day, they don't know kung bakit. Another sighting is, meron namang isang lalaki na pauwi na siya. I don't know kung saan siya nanggaling, pero medyo malayo from his house, parang nag-out of town daw siya. Nung nagda-drive na siya dito sa isang kalsada na to, na puro mga gubat lang yung nasa tabi, gabi na, madilim, nagulat siya nang bigla na lang siyang may nasagasaan na bata. Okay? So, obviously, nagpanic siya. Kasi sabi niya, parang nakatama siya ng nakasagasa siya ng isang bata. Tinabi niya yung kotse niya, tapos bumaba siya, tulok at takit. Tapos, nung tinignan niya yung bata na to, nakita niya na black nga yung buong mata nung batang yun, black. Bali-bali na ganyan yung buto, pero yung facial expression ng bata, wala, kasi parang hindi siya nasasaktan, pero bali-bali yung mga buto. Pero parang robot lang, na hindi napipi, parang ganun yung dating. So, dun pa lang medyo parang, teka, hindi iba na to, natakot na tong si lalaki. Tapos hanggang sa dun sa, di ba, gubat na yon, parang may naririnig siyang, parang may naglalakad. So, titingnan niya, parang isip niya baka animal lang. So, tinatry niyang kausapin yung bata na yon, na parang, are you okay? Parang, what is your name? I should bring you to the hospital, or we should call the ambulance. Tapos parang, bigla na lang nagulat siya kasi pagtingin niya dun sa woods, dun sa mga gubat, may mga bata pang kulay black yung mata nila, nakatingin sa kanya, tapos naglalakad palabas nung gubat papunta sa kanila. So, parang doon pa lang, nag-freak out na yung lalaki na yon, tumakbo siya pabalik ng kotse niya, tapos umalis siya. And yung pinakamalapit na gas station was 20 miles pa. Pagdating niya doon sa gas station, doon siya tumawag ng police, kinuwento niya. Of course, yung police, kinuha muna siya kasi nga baka mamaya it's a case of hit and run. Nag-investigate sila doon sa site, wala namang dugo, walang kahit ano. And sinabi nga nung lalaki na parang he was subject to psychiatric evaluation. So, pinadala siya sa isang doktor para tingnan kung hindi siya nababaliw or siraulo for 72 hours na nandun lang siya. And then eventually pinakawalan siya kasi wala namang
blood or anything, wala namang missing child case na within that area. So, pinaalis lang siya. And yung police, dinismiss lang nila yon as parang dahil siguro pamadaling araw na yon, inaantok na siya, baka guni-guni lang niya yon, ganun. Okay? And then, the third story about this is about this girl who went to a rave with her best friend. So, ka-roommate niya yun sa dorm. And nung nagpunta sila dito sa rave, nagkahiwalay sila sa sobrang dami tao. So, if alam nyo guys, yung mga rave, di ba, sobrang ingay, parang concert yan na puro lahat ng tao. And karamihan sa kanila usually nagda-drugs talaga or nagre-recreational drugs during these events. Kaya, ang nangyari was, dinismiss lang yung case kasi ang nangyari, nagkahiwalay sila ng kanyang friend. And etong girl na subject natin, to si girl na bida, tinatry niyang tawagan yung kaibigan niya, yung best friend niya, kasi alam niya na yung girl na yon, yung best friend niya, merong claustrophobia. So, baka mag-panic siya pagka maraming tao, nagkaka-anxiety attack siya, ganyan. So, kumuha siya ng tubig, tapos nagkahiwalay sila sa sobrang dami ng tao. Tapos nag-text lang sa kanya yung friend niya na, uy, meron akong na-meet na dalawang guys, parang pwede maging friends natin or what. So, naghanapan sila, ang tagal niyang hinanapan kasi nung nakita niya na medyo malayo yung friend niya, may kasamang dalawang lalaki nga. Pero, what was weird was, silang tatlo, so bali yung best friend niya, dalawang lalaking kasama nila, were talking to these two kids. Okay? So, nung una, naisip lang niya, kasi nagtatry siyang makalapit, ang daming tao. Nung una, inisip lang niya na, bakit may bata sa rave? I mean, hindi yun dapat inaalaw kasi bawal ang underage drinking, ganyan. Tapos, nung humarap daw yung dalawang bata, dun siya nagulat kasi nakita nga niya na walang puti sa mata, black-eyed kids sila. Tapos, meron daw humarang lang sa kanya na isang guy na karga-karga yung girlfriend niya, nahirapan siyang itabig. So, by the time na natabig niya, pagtingin niya ganun, wala na yung best friend niya, wala na yung dalawang lalaki, and hindi na niya nahanap. And to this day, 18 months nang nawawala yung kanyang best friend na si Kelsey. Now, doon tayo sa mga strange sightings nitong mga black-eyed children na to. First of all, bakit children? Ito kasi yun maraming mga mixed sources na iba-iba yung sinasabi kung ano ba talaga sila. So, merong ibang nagsasabi na they're aliens, merong ibang nagsasabi na they are demonic creatures, pero the bottom line is, they appear to be children. So, 6 years old to mga 16, 18 years old, ganun usually yung appearance nila. Pero they all have the same appearance na medyo parang olive skin tone, tapos sobrang black ng mata. And I think, well, a lot of the people who talk about this think na they take the form of kids. Kasi nga, tayong mga humans, we're very caring to our children. So, medyo may soft spot tayo sa kids. Kasi nga, ang usual na ginagawa nitong mga black-eyed children na to is they want to ask for help. They want to go inside your house. They want to go inside your car. Pero nobody really knows why. Kasi no one has ever came forward na talagang nagkwento na, pinapasok ko sila, ito yung nangyari. Walang ganun kasi halos lahat talagang hindi nila pinapapasok at all. And I think, of course, ikaw din naman siguro kung mag-freak out ka niya, talagang ako sisigawan ko siya na, get out of my house! Nakakatakot lang siyang isipin. And meron lang isang naging case na nahuli sila. Okay? Merong nahuling black-eyed children, and meron pa silang mga mugshots, okay, nung nahuli sila. So, this happened in another country also, sa isang hotel, na merong dalawang pumasok na black-eyed children. So, they appeared to be teenagers, isang babae, isang lalaki, pumasok sa hotel. And during that time, it was late at night, yung front office manager lang yung tumatao dun sa reception. They tried to talk to the front office manager, ask for help. Gusto nilang kunin yung master key. The master key sa mga hotels or motels, ganyan, is a key that opens any door dun sa property. Okay? Yun yung tinatawag na master key. Ngayon, gusto nilang kunin yun. Of course, ayaw pumayag ng front office manager, and nakunan pa yun sa CCTV na parang no, gumagano'n yung front office manager. Pero for some reason,
he was compelled na parang nakaramdam siya na parang na-hypnotize siya or something. He ended up giving the key. Pero nung the time na umalis yung dalawa, biglang medyo konting natatauhan siya kasi meron pa siyang parang fighting spirit sa loob na lumalaban dun sa parang hypnosis na nangyari sa kanya. So, he pulled the fire alarm para lahat ng mga guests lumabas for their own safety, and he called 911. So, eventually, dumating yung mga police and na-apprehend yung dalawa. Nahanap sila sa isang yung maids, parang maids room kung saan sila nagpe-prepare kasi yung babae, nagbihis siya ng maid, yung lalaki parang nagbihis siya as a concierge or bellboy. So eventually, I think they were trying to pose as mga tiga-hotel para makapasok dun sa mga rooms ng mga tao. Nakakatakot lang isipin, di ba guys? So, yun yung isang case, and ang nangyari was, nakuha nila yung babae at lalaki na yon, and nandun pa rin sila sa police until this day. Pero yun lang, hanggang dun lang yung alam ng mga tao about them. Ang pinakanilabas lang ng police during that time was yung psychiatrist or yung doctor, pinatingnan nila sa doctor, and the doctor said na yung mata nga nila, it's not contacts, it's not tattoo or any special effects or whatever, talagang tunay nilang mata. Pero they didn't really seem na they can talk properly the way we can communicate. So, hanggang dun lang, pero after that, never na silang nakita ever again. Okay, so apart from this, meron pang mga naging cases na nakunan sila on camera. Okay, so merong isang guy na nagpapalipad siya ng kanyang drone sa isang open field, tapos merong nakuha yung drone niya na shot of this black-eyed child sa may forest. Okay? Nung drone niya na lumilipad-lipad dun sa area na yun. Pero it's during the daytime, which is very, very peculiar kasi nga lumalabas sila at night. And they usually pray at night. Bakit? They prey on humans at night kasi ang mga humans usually, you and I, we're very vulnerable at night kasi gabi tayo natutulog, gabi tayo pahinga. Usually pagkagabi pagod na tayo, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama, wala na tayong masyadong energy to fight. So I think iniisip nila na mas susceptible tayong mas mag-welcome sa kanila kasi nga ganun yung case na parang our guards are not like 100% up most of the time. So, yun yung isa sa mga theories doon. And marami ring mga cases na may isang guy na talagang parang nag-iwan siya ng camera sa kanyang basement or something, and meron siyang nakuha na clip of that child. So, I'll see if I can insert the clip here. Pero mabilis lang yan. And sabi niya, it's a black-eyed child kasi nga parang nakikita na yon around their neighborhood. I don't know. I really don't know. But it's just so creepy. Okay, so doon na tayo sa personal experience ko about this black-eyed child na nakikita ko siya dati lagi sa panaginip ko. And this was the time na wala pa akong kaalam-alam about the black-eyed children. Pero parang ang nangyari was I've been dreaming about this child since high school. Na parang ang nangyari was every time nananaginip ako, lagi lang siyang nandito sa bahay namin. And parang sa panaginip ko, normal lang sa akin na nandyan siya, keber, dead ma, hindi ko siya pinapansin, parang alam ko lang na nandyan siya. And she would usually appear dun sa may pintuan ng parents ko sa hallway, or may time na nandito siya sa may sala, so naglalaro lang siya. Okay? And then, dumating yung time na nagkaroon ako ng dream na parang late na daw ako pumasok sa school. Nandito na ako sa pintuan, palabas na ako, tapos parang bumabagyo, tapos sabi ko, hala, bumabagyo, paano ako lalabas? Tapos biglang hinawakan niya ako dito sa braso ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, huwag mo akong hawakan, papasok ako sa school. Tapos parang sabi niya na parang hindi, dito ka lang, maglaro tayo. Tapos sabi ko, hindi nga pwede, sabi ko, malilate na ako, papasok ako. Parang alam mo yun sa dream ko, parang normal ko na lang siyang kausap. Na parang she's always been there, kahit hindi kami magkakilala, pero nandyan siya sa bahay ko, dead ma lang. So, hawak niya ako dito, tapos parang, sabi ko sa kanya, hindi nga ako pwedeng maglaro, sabi ko, may pasok pa ako. Tapos hanggang sa, parang humihigpit yung hawak niya sa akin. Tapos, naalala ko lang na, bigla lang akong, nairita na rin ako sa kanya, nanggigil na rin ako na parang, kasi sabi niya, dito ka lang, parang nagiging medyo aggressive na siya. And yung na-feel ko naman at that time was, imbis na takot, tapos inis na naman, ganun ako yun. Nairita lang ako na parang,
Parang sabi ko, hindi ka ako pwede! Sabi ko, may pasok nga ako! Tapos parang, pahigpit yung hawak niya. Hanggang sa nung mahigpit na, sumigaw na ako, tapos ginanong ko yung kamay ko. Sabi ng hindi! Gumanon ako, tapos pag ganun ko, bigla akong nagising. So, nung nagising ako, binuksan ko na kagad yung ilaw ko kasi parang sabi ko, oh my gosh, it felt so real. Pero yung arm ko, di mo, kinikilabutan ako ngayon habang nagkakwento ako sa inyo. Yung arm ko, yung alam mo yung pag may humawak ng mahigpit ko na may mahigpit ng ganyan, ayan may mark. May ganyan siya pagkagising ko. Okay? So, after nun, medyo matagal ulit na hindi ko siya napapanaginipan. Tapos, ito yung sumunod. The next time na nagpakita sa akin tong batang to, was, I think, ano na yon, mag-asawa na kami ni Dom, pero wala pa si Devin, so wala pa akong anak. Okay? And, ang nangyari was, nandyan siya na naman dun sa usual spot kung saan ko siya nakikita, which was the hallway near the door ng parents ko. And, nung nakita ko siya, parang ayaw niya akong padaanin dun sa pinto. Nakaharang siya. Tapos sinabi ko sa kanya na, tabi ka dyan, parang wag mo akong gagalitin. Tapos nagalit siya sa akin. Tapos hindi na audible yung sinasabi niya, hindi ko na maintindihan. Basta nagwawala na siya sa harapan ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, wala akong pakialam kahit magalit ka, umalis ka sa tabi ko. Kasi move. Ganun, parang wala na akong pakialam eh, alam mo yon. Papangit na papangit yung itsura niya. Nagwawala na siya sa harapan ko. Tapos, basta parang na siya nagiging monster. Tapos sinabi ko lang sa kanya na, I don't care, parang kahit magalit ka, you cannot touch me, you're nothing. Sabi ko sa kanya. Sin dead on. Sabi ko sa kanya, you're nothing. Sabi ko, you cannot touch me. Sabi ko, you cannot hurt me. I won't allow you to touch me. I won't allow you to hurt me. Sabi ko, my God. Sabi ko kasi yung faith ko nun. Sabi ko, my God is stronger than you. Sabi ko, my God, we won't allow you to touch me. So, you cannot touch me. Tapos hanggang sa nandiyan na siya sa harapan ko. Kasi ganyan kami kalapit. Ganito kalapit. Tapos, wala siyang magawa. Kasi nagwawala siya, pumapangit siya. Pero, for some reason, hindi ako nakaramdam ng takot or kaba. Confident lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo ko hawakan. Ayaw ni God na hawakan mo ko. Ayaw ni God na saktan mo ko. Ayan, hindi mo ko kayang saktan. Parang ganon. Tapos kasi nagwala siya. Tapos hanggang sa, yun, nawala lang siya bigla. And after that, parang never ko na siya nakita ulit. Pero the freaky thing is, ngayon na ako ay may anak. And yung anak ko natutulog dun sa grandpa niya. Lagi silang katabi matulog. Laging nagkakaroon ng times yung anak ko na bigla lang siyang gumigising in the middle of the night. Iyak lang siya na iyak, pero ayaw niyang dumilat. Tapos hindi namin siya mapatahan. As in, it will take 30 minutes bago siya tumigil. Hanggang sa medyo tumanda na siya, 5 years old na siya ngayon. Buti nga ngayon hindi na nagkaganon. Kasi, natakot kami kasi yung dream ko about that child dito sa bahay ko, nakwento ko na yun sa husband ko. And alam niya yung kwento na yun, pero nag-freak out siya kasi nga, nung kinwento ng grandpa ko, sabi niya, nananaginip yung anak nyo na meron daw kasi siya nakikitang bata doon sa may door. And nung tinuro niya sa akin kung saan, doon yung exact spot kung saan ako nakikita tong batang to. So, can you believe na after niya siguro ako na magpakipakita siya sa akin ng ganyan sa panaginip ko, yung anak ko pa yung idadamay niya, diba? Then, the nerve of that creature, kung ano man siya, to mess with me. Kaya sinabihan ko yung anak ko na, tinrain ko talaga siya, as in, papatay ko yung ilaw, sabi ko, anong gagawin mo pag palapit na ako sa'yo? Sabi ko, you fight and you be brave, and you tell them na, lagot kayo sa mami ko. Pag may ginawa kayo sa akin, lagot kayo sa mami ko. So, yun yung tinrain ko sa kanya. Sabi ko, and you fight, you be brave, you don't coward away from these things. Sabi ko, kasi tayo ang nandito eh. Alam mo yun? Tayo nandito sa mundong to. And we have a higher power that, alam mo yun, that they don't have. That's why they want what we have. So, ganun lang kasimple yun, yung understanding ko. Kaya nga, ako, as you know guys, ako, sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga videos ko, masyadong kagad mararatel dun sa mga kung ano nung mga nakikita nyo. Not all of them are bad. Just because na hindi natin sila alam kung ano sila, not all of them are bad. Pero,
yung mga ganon, yung about these black-eyed children, we don't know anything about them. I'm not necessarily saying that they're good, pero we don't know anything about them. Pero the fact na they want to come inside your house or inside your car, medyo yun lang yung medyo parang medyo iba na to, ha? Di na normal. Okay? Kasi sa mga ganyan, usually there has to be a sort of parang relationship pa eh. Kunwari ako and this spirit or elemental or entity, there has to be parang medyo a relationship na I have to be the one to welcome them into my house. They never ask me if they can come into my house, na parang guess I'm the one who welcomes them, na you can come inside if you want to stay here, you protect me and my family. Pero that would be it. So anyway, be careful guys. If meron sa inyong mga nagkaroon na ng ganitong experiences of any of the black-eyed people or the black-eyed children, hindi yung black-eyed peas. Okay? So, please, comment kayo down below kasi sobrang na-enjoy ko basahin yung mga comments. So, kahit hindi ako nakaka-reply sa inyo lahat, sobrang binabasa ko yan guys. I promise. Masyado lang akong busy lately kasi ang dami ko inaasikaso. Pero I promise to make my videos more entertaining for you guys, and I hope you like this and it scared you a little bit. Comment kayo down below, mag-share tayo dito sa ating YouTube community. Kung meron na kayo meron sa inyo na nagkaroon ng ganong experience, okay, na may nakita na kayo, or kahit nagpakita sa inyo sa panaginip nyo na ganun ang itsura, let me know sa comments. And if you haven't already, please don't forget to subscribe to this channel. Also, subscribe to my other channel. So, yun yung mga daily vlogs ko. And also, please, maging friends na tayo on Facebook. I have a Facebook page. So, bago pa lang yun, pero doon ako magpo-post ng mga random thoughts ko. And, of course, anything that is creepy that I want to share with you guys. Kung hindi man ako nakakapag-upload on time. So, punta kayo doon sa Facebook page ko. And I will see you guys next time. Bye!